Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo lang Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na po ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Right, thank you very much po. So topic natin ngayon po, today's reflection. Be grateful o maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng bagay. So ngayon, Lunes na naman, di ba? So pag Lunes na naman, galing ka sa day off, Sabado, Linggo, pagdating ng Lunes, so yung iba sasabihin, ito na naman, Lunes na naman, di ba? Papasok ka na naman, paulit-ulit lang. So, minsan yung iba parang iniisip nila itong Lunes na to, o ano man ang mga gawain nila, parang ano lang, hindi na kailangan, kumbaga, mandatory lang. Kumbaga, kung po pwede lang, hindi mo na gagawin. Yun na nga lang, mandatory lang, kaya kailangan mo siyang gawin dahil hindi ka kikita. So, meron namang ibang mga tao na excited silang pumasok pagdating sa Monday o kung ano mang gagawin nila. Lagi silang excited para gawin ng mga bagay na to. So, ayon sa Colossus chapter 3 verse 23, ano man ang gawin nyo itong buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. So yun guys, napakagandang mensahe, di ba? Napakalinaw. So, ano man daw ang ginagawa natin, iisipin mo lagi na hindi para to sa Diyos, di ba? Gagawin mo ng buong katapatan. So, kahit taxi driver ka man, jeepney driver ka, di ba? Janitor ka, OFW ka, o kaya housewife ka, o kahit na yung mga matataas na pwesto, di ba? Sa gobyerno ka, presidente ka, vice president, o kaya naman CEO ng kumpanya, o kaya teachers, di ba? So, gawin daw natin ito ng buong katapatan. Na parang inaalay natin sa Diyos yung ating ginagawa. So, kasi minsan, di ba, yung iba kasi sinasabi, tagal na ng sahod, tapos pagdating ng sahod, pambayad mo lang ng utang, di ba? Halos wala nang matira sa'yo, dadaan lang sa palit mo. Di ba? Marami sa ating ganyan kasi nga lalo na ngayon sa taas ng presyo ng bilihin. Lalo talagang maubos kagad yung pera na hindi mo na alam, tapos na pala yung sahod. At pinambayad mo na o pinambili mo na ah, ng mga kailangan nyo sa bahay. So, yun. So, pero para kailangan natin maging ganado sa trabaho, di ba? Para maging hindi ka tatama rin o kung ano bang iniisip mo. So, number one, dapat maging faithful ka sa trabaho mo. Diba? Sa taxi driver, may naiiwang wallet o kaya cellphone, tawagan mo yung maaari, ibabalik mo, di ba? Ganon din sa janitor, baka may nakitang nalaglag na pera, pwede namang ibalik, di ba? Sa OFW, mga amo nila, di ba? May mga naiiwang pera minsan, ibabalik. So, yun ang sinasabi dito. Ano man ang ating trabaho, may nakakita man o wala. Kasi may mga nagtatrabaho na pag nandiyan ang boss, ang sipag-sipag, di ba? Si boss, na. Sipag tayo. Trabaho tayo, pero pag wala na ako, yung iba natutulog pa. Di ba? Kasi wala nakakita. So, kaya gawin daw natin in faithful na katapatan. Kahit maliit pa yung sahod mo, okay lang yan. Di ba? Gawin mo lang tapat. So, pangalawa, ito yung be grateful o mapagpasalamat. Magpasalamat ka na, di ba? May trabaho ka. Yung iba nga, walang trabaho, namumulot lang ng basura eh. Di ba? O kaya naman, wag mo nang ikumpara ang sarili mo sa iba. Di ba? Na bakit sila malaki ang sahod, ganito lang ang trabaho mo, sila napakaganda yung trabaho. So, hindi tayo pare-pareho ng estado sa buhay. So, alam naman natin yan. Hindi naman po pwede lahat tayo mayaman. Kung lahat tayo mayaman, edi wala na sana magtatrabaho para sa atin, di ba? Kasi mayaman na tayong lahat eh. Yung pa yung pera, lahat may pera. So, may purpose yan. Kaya yung estado natin sa buhay, kanya-kanya po tayo. Iba-ibang paraan, iba-ibang gawain, iba-ibang trabaho. Pero pinaka-importante yun, ay ayon sa dito sa Colossus, ay yung katapatan na para bang inaalay natin ito sa Diyos. Yung gigising ka ng umaga, di ba? Bangon ka napakaga para sa mga bata, sikasuhin mo sila, di ba? Tapos ihahatid mo sila,
Ganun din, susunduin mo paglabas, pagluluto mo sila. Sa trabaho naman, gawin mo na kung ano nararapat para yung kumpanyo lalong gumanda yung estado ng pinansa, may trabaho ka pa rin. 'Di ba? Kaysa sa wala kang trabaho, nakatambay ka lang, hindi ka nakakatulong, nakakapagbigat ka lang din sa bahay, 'di ba? So kung wala ka namang trabaho, nasa bahay kayo, marami kayong nakatira, tutulong ka, maglilinis ka, kung anong dapat gawin, gawin. Kung may mga sirang electric fan, gawin mo, 'di ba? So be grateful, sabi nga. Kahit na may pinagdadaanan kang problema, be grateful pa rin. Kasi ang maganda nito, may pinagdadaanan ka, ibig sabihin, buhay ka pa. Di ba? May pinagdadaanan ka mga problema, ibig sabihin yan, binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos. Kasi pag namatay na tayo, wala na. Wala na lahat to. So habang nabubuhay tayo, samantalahin na natin to. Di ba? Be faithful, at mapagpasalamat ka sa lahat ng bagay. Kahit maliit ang sahod mo, okay lang yan. Importante nakakaraos yung pamilya mo. May pinambabaon ka sa mga anak mo. Yun ang dapat natin, mahalin natin, kumbaga mahalin natin ang trabaho natin para pagmamahal natin yan sa ating Panginoon. Kaya tayo manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa paalalang ito. Na minsan puro na lang kami reklamo, Lord, na kahit na may trabaho kami, hindi namin ginagawa ng mabuti. Tulungan niyo po kami na maging faithful, maging grateful, na magpasalamat dahil binigay mong biyaya sa amin. Ito para sa amin, pamilya. So sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, lalo na kung may matindi kang karamdaman, financial, emotional, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal, pero epektibo. Kung kayo maniwala, magtiwala, tiyak yun, magiging answered prayer ka, anuman ang iyong kahilingan. So tayo pimanalangin muli. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin ngayon sa aking vlog. May matinding karamdaman, Lord. May cancer na stage 4 na, Lord. Bedridden na. At kung ano pa mga parte ng katawan na kanyang iniinda, nararamdamang sakit, nagpapabigat sa kanyang katawan. Ipuhin niyo, Lord, ng inyong mapagpalang kamay, mapagaling na kamay, Lord, mapagpagaling na kamay, Lord. Yakapin niyo po, Lord. I-bless niyo po. Tanggalin niyo po kung ano man ang kanyang nararamdamang sakit. At sa mga pamilyang nagkawatak-watak na, Lord, nagkasira-sira, nagkaaway-away dahil sa hindi pagkakaunawaan, pagbigkis-bigkisin niyo po muli, Lord. Magkapatawaran po ang bawat para sa kanila. At sa pinansan, Lord, na lahat kami, Lord, nangangailangan po. I-bless niyo po ang aming mga anak buhay. Lalong-lalo na, Lord, yung mga kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimong pambili ng bigas, Lord. Pamasahe, pambaon sa mga bata, pambayad sa kuryente, tubig. At kung ano pa mga pangailangan ng pamilya o gastos, Lord. Bless niyo po ang hanap buhay namin para i-provide ang mga pangailangan ng aming pamilya. So, ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Santo. Amen. Thank you very much po.